kaparokya, ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay yung patungkol nga po sa ginawa ng Pasig LGU or yung government ng Pasig sa mga kumpanya ng mag-asawang nakatunggali ng buting Mayor Vico Soto nitong nagdaang eleksyon or yung midterm election na kung saan mga kaparokya ay pinasara na nga po ng pamahalaang lungsod ang mga kumpanya nito. Pero bago natin talakayan yan, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. At sinashoutout ko po mga kaparokya si Miss Irene Quiles, ang masugid po nating viewers na hindi po nagsasawa manood ng mga uploaded video natin. So yun nga po mga kaparokya, gumawa na po ng hakbang ang pamahalaan ng lungsod po ng Pasig sa mga kumpanya ng mag-asawang Diskaya. Bakit kanyo mga kaparokya? Ayon dito mga kaparokya, the Pasig LGU has ordered the closure of St. Gerard Construction and 8 other Diskayas owned companies over their failure to pay 1.1 billion in taxes, as well as the lack of an occupancy permit and a license to operate from PCAB or Philippine Contractors Accreditation Board. So yun nga po mga kaparokya, ayon dito ay naglabas na nga po ng kautusan na pinapasara na nga po ng Pasig LGU ang kumpanya na pagmamay-ari ng mag-asawang Diskaya. At hindi lang po ito yung St. Gerard kundi pati yung lahat ng kumpanya nito, like example yung St. Timothy Construction Corporation. Yan yung mas natandaan kong pangalan ng isa sa mga kumpanya ng mag-asawang Diskaya. At ayon dito mga kaparokya ay hindi po sila nakapagbayad ng tax or buwis na nagkakalaga ng 1.1 billion. So billion pala mga kaparokya ang kautangan ng mag-asawang ito. Meaning mga kaparokya, nung hindi pa si Mayor Vico Soto ang alkalde ng lungsod Pasig, ay maluwag ang mga ito sa dating namahala, sapagkat sa pagkakaalam po natin mga kaparokya ay kamag-anak ng Diskaya or ng babaeng Diskaya ang dating alkalde ng lungsod po ng Pasig. At ayon dito mga kaparokya ay may kakulangan din po sila sa occupancy permit at license to operate from PCAB. So parang sinasabi dito ay hindi daw po lisensyado ang lisensya ng mag-asawang Diskaya, yung kumpanya na mag-asawang Diskaya. So yun po mga kaparokya, ang isa sa dahilan siguro kung bakit napilitan tumakbo ang mag-asawang Diskaya or si Sara Diskaya in particular, sapagkat talagang minomonitor na nga po sila, talagang minamanmanan na po talaga sila ng pamahalang lungsod ng Pasig, sapagkat marami nga po silang katiwalian pinagagawa sa nasabing lungsod. Kumbaga mga kaparokya, ang isang way para malihis or para pagtakpan ang mga pinagagawa ng mag-asawang ito ay kalabanin ang butihing Mayor Vico Soto, na kung saan ay kung ano nung black propaganda at paninira ang pinagagawa nito nung campaign period. Hindi pa po campaign period mga kaparokya, ay talagang puro paninira ang ginawa ng mag-asawang Diskaya against Mayor Vico Soto, which is si Mayor Vico Soto naman in the other hand ay tahimik at hindi nagsasalita laban sa mga pinagagawa nga po nito. Dito natin malalaman talaga mga kaparokya na hindi namumulitika ang butihing Mayor Vico Soto, sapagkat kahit alam nito na may anomalya or korupsyon na ginagawa ang mag-asawang ito, ay mas pinili pa rin po ng butihing Mayor Vico Soto na tumikom or manahimik. Pero mga kaparokya, after ng eleksyon ay unti-unting inilabas ni Mayor Vico Soto ang baho or yung mga maling ginawa
ng kumpanya at ng mag-asawang Diskaya na talagang dinisclose po nito yung patungkol sa mga utang ng kumpanya ng mag-asawang Diskaya. So talagang magulang at hindi patas ang mag-asawang Diskaya, mga kaparokya, sapagkat alam naman po natin na isa po sila sa involved sa anomalous flood control at kung sino-sino pa nga pong mga politiko ang kanilang mga nakausap or nakatransaksyon. Isa sila sa pinakamalaki ang naiambag sa katiwalian, partikular nga po sa flood control scam. So, good luck na lang po sa mag-asawang ito sapagkat marami po silang kasong kahaharapin. At ayon sa nakuha po nating balita ay parang nagtatago na nga po ang mag-asawang Diskaya at pinapahanap na nga po ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabilang banda naman po, mga kaparokya, Mayor Vico Soto kinilala ng Times Magazine. So ayon dito sa nakuha po nating information, Mayor Vico Soto named one of the world's most influential rising star by Time Magazine. So ibig sabihin ay pasok sa prestiyosong Time 100 Next list ang butihing Mayor Vico Soto. So grabe talaga, mga kaparokya, ang mga achievement na natatanggap ng butihing Mayor Vico Soto. At karangalan po ito, di lang po ni Mayor Vico Soto, kundi ng ating bansa. Ang mapasama sa 100 time list ng Time Magazine ay isang karangalan po iyon. Kumbaga bihira lang po ang mga taong napapasama or napapabilang sa ganong pagkilala. Well, mga kaparokya, yan po ang nagagawa ng mabuting paggugobyerno na ginagawa nga po ng butihing Mayor Vico Soto sa lalawigang kanyang pinagasisilbihan. Talagang dedicated sa ginagawa ang butihing Mayor Vico Soto. At masasabi po natin na sa lahat ng public servant or politiko, siya po ang pinaka-most outstanding city mayor or sabihin po natin public servant dito sa ating bansa. Very productive ang kanyang ginagawa at talagang masasabi natin na visionary ang butihing Mayor Vico Soto. Hindi po siya nag-i-stick, hindi po siya kontento rather sa ginagawa niyang programa, meaning ay hindi pwede sa kanya na pwede na yan. Kumbaga para sa kanya dapat maayos, dapat matibay na magagamit ng constituent ng Lungsod Pasig ang mahabang panahon. Hindi siya yung tipong okay na yan, basta merong programa, merong proyekto, hindi siya ganon. Talagang kailangan lahat ng kanyang proyekto ay magagamit ng Pasigueño pangmahabang panahon. So ganyan po ang mindset na meron ang butihing Mayor Vico Soto at tulad po ng lagi po nating sinasabi na kapag ang isang public servant ay may takot sa Diyos, tapat, at talagang may malasakit sa kapwa, hindi po malayong makagawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Sana lahat ng politiko dito sa bansa ay tulad ng pag-iisip or mindset na meron ang butihing Mayor Vico Soto sapagkat kung ganyan ang kaisipan ng lahat ng public servant dito sa bansa ay posibleng guminhawa ang buhay ng mamamayang Filipino. So congrats kay Mayor Vico Soto, mga kaparokya, talagang itinataas nito ang moral ng mga Pilipino in terms of public service sapagkat ibinibigay nito ang kanyang buhay. Kumbaga binubuwis ni Mayor Vico Soto ang kanyang buhay dahil alam naman po natin, mga kaparokya, na matitindi din po ang kalaban ng butihing mayor. Marami din pong nasasagasaang mga politician ang butihing Mayor Vico Soto sa klase or sa way ng
governance na ginagawa nga po nito sa kanyang lungsod. Kumbaga maraming natatama ang politician na kesyo pinapakita kasi dito mga kaparokya na kapag hindi honest ang isang politiko ay puro corrupt ang mangyayari. Pero binago ni Mayor Vico Soto ang sistema ng politika sa lalawigan nga po ng Pasig na kung saan ay pang-apat na po sa pinakamayamang lungsod ang Pasig ayon sa datos na nakita nga po natin. So ang Pasig po ay hindi naman po ganoon kalaki pero pang-apat po sa pinakamayamang lungsod dito sa bansa. Yan po ay dahil kay Mayor Vico Soto. Talagang very productive, honest, talagang may takot sa Diyos at ramdam mo talaga yung sincerity nito sa kanyang ginagampan ng profession. So, congratulations kay Mayor Vico Soto at good luck sa mag-asawang Diskaya dahil nasa sitwasyon po sila mga kaparokya na nagdidelikado na pwede po silang makulong panghabang buhay.